Tell us about this, no? Itong caricature na ito. How did you learn about this? And ano ba yung timing? Kailan ba ito nilabas? And for what specific purpose other than what is plainly obvious? Alam mo, Sir Christian, una ko tong nakita kagabi. So, I was really surprised last night. Gusto ko na nga sanang mag-reply, kaya lang medyo pangit ang signal ko kahapon, kaya hindi ko masyadong natapos yung video. And then this morning, saka ko lang siya napanood ulit. And then that's the reason why I responded back. No? Upon checking dito sa X or sa Twitter, no, this was actually uploaded last July 12. Ito yung araw na nagsi-celebrate tayo ng 10th year anniversary ng 2016 Orbital Award. So I think this was really decided to be uploaded on that day to mark our celebration and also to spread itong fake news nila na ang 2016 Orbital Award ay dinikta lang sa atin ng Estados Unidos at ng ibang bansa. And that we do not have strategic agency dahil unggoy nga lang tayo. Okay. Criticism is one thing, but the level of criticism is another, especially when you're dealing with another country, another sovereign nation. That should be made clear, no? Rear Admiral. Dito, okay, isa-isahin po natin yung content ng video, no? Although mapapanood naman ito ng mga viewers, no? Hindi, sige, bago natin himayin, no? Unahan ko na yung mga pro-China trolls. Tsaka siguro mga pro-China politicians natin. Ang naglabas po China Daily, no? Pakipaliwanag po yung konteksto when it comes to this media organization in relation to China, the government. Well, una sa lahat, Sir Christian, no? Ang bansang China ay hindi isang demokrasya. Wala silang freedom of speech, wala silang freedom of the press. And China Daily is actually run and operated by the state itself. No? Ibig sabihin, kahit anong ilabas nila ay sanctioned ng gobyerno ng China. So for those who would argue na ito ay parte lamang ng isang media sa China na walang kinalaman ng gobyerno nila dito and that this is not really intended na ginawa ng gobyerno ng China, hindi po yan totoo. China Daily is actually an arm of the People's Republic of China to spread disinformation and propaganda, not just for their own people, but also sa international community. Okay. Nga po, no? Bakit sa tingin nyo unggoy yung ginamit na imahe to refer to Filipinos? I suppose we as a race and we as a country. Nung pinapanood ko, ang sakit ang bigat eh. Alam mo, para sa akin, Sir Christian, no? Isang term lang ang nasa isip ko eh. This is actually racism, no? I cannot think of any other reason to justify the level of such racist portray ng Pilipino para sabihin na we have to do this kasi desperado na tayo sa Orbital Award eh. Or we have to do this kasi nananalo sa narrative ang mga Pilipino. Walang ibang dahilan eh. This is just pure racism eh. Para maliitin ang lahi ng Pilipino. Nung pinapanood ko yung video, tapos medyo ina-analyze ko yung elements na ginamit nila. Of course, this was AI generated, no? Ang depiction ay Pilipino, pero unggoy, nakabarong, tapos merong salakot. Tapos merong makeshift stage for karaoke. Tama ba sa West Philippine Sea? Yung makeshift stage na yun, parang tingin ko, correct me if I'm wrong, no? Pasaring yun dun sa civilian convoy na pinangungunahan ng atin ito. Tama? Yes. And alam naman natin, Sir Christian, no, na ang Pilipino din ay may pagkakakilanlan din pagdating sa video, sa karaoke, no? Magagaling kumanta. Yes. Okay, so basically this was intended to mock the Philippines as well, no? Pero yun nga, bakit naman umabot sa ganitong level sa tingin ninyo? Alam mo, para sa akin, Sir Christian, racist lang yata talaga tong gobyerno ng China eh, no? For them to come up with that idea na unggoy tayo, dinidiktahan tayo ng Estados Unidos at ng Japan,
Siguro that's the other reason. They think na wala tayong sariling pag-iisip at lahat ng ginagawa natin sa West Philippine Sea ay diniktahan lang tayo ng mga Amerikano o ng kahit na sinong bansa pa. No? So para sa akin, Mm. napakasakit niyan because uh, there are a lot of times no, na sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang ginagawa natin sa West Philippine Sea, we are actually exercising our own strategic agency. No? Hindi tayo diniktahan ng kahit na sino na ang pagtindig natin sa ating karapatan sa West Philippine Sea is our own volition as people. No? So, Mm. yung argument na unggoy tayo, tinuruan tayo, diniktahan tayo, napakasakit niyan not just for the Philippine Coast Guard or the Armed Forces of the Philippines. Napakasakit niyan bilang isang Pilipino. Okay. Alam po natin not so long ago, pinag-initan kayo ng mga tsinador at saka ng mga pro-China na nagpapanggap ng mga analyst on social media because of a caricature that resembled Xi Jinping in one of your presentations in one school in Manila. Bugbog sarado kayo sa Senado. Ilan po sa mga bumanat sa inyo? Of course, si Marcoleta na nakalaboso ngayon, si Alan Peter Cayetano, isa sa mga nag-init ang ulo dahil sa caricature na yon. At isang katutak na lecture ang inabot ninyo coming from the likes of these people. Ang tanong ko po ganito. And Senator Robin Padilla, Sir Christian. Of course, tama. Huwag po natin kalimutan yung idol ko. Yung number 1 na senador sa puso ko. Yung pinakamatalino at saka pinakamagaling. At talagang litaw na litaw yung talino at galing dito sa impeachment trial. Sabi ko sa inyo, sa mga viewers natin, matatahi natin yung topic na ito. Anyway, my question is this. In a way, kahit paano ba parang meron kayong parang semblance of vindication? Dahil one of the things that you were pointing out at that time when you were being attacked by these chinadors was that, teka muna, nagarit kayo dito sa caricature na ito. Pero do you have any idea what the Chinese media had been doing or how they had been portraying our leaders in our country? And now came this AI-generated racist mockery of our country. Yes, Sir Christian, no? Kaya nga, kung maalala mo, Sir Christian, if you're going to recall yung mga sinabi ng mga senador na to, especially Senator Robin Padilla, Senator Alan Peter Cayetano, bukod sa sinuggest ni Senator Cayetano mag-vlogger na lang ako dahil instead of wearing a uniform at binabastos ko daw ang leader ng China, and for Senator Robin Padilla, sinabi niya kailangan ko daw mag-apologize, no? Ang tanong ko ngayon, no, sa mga senador na nagsabing kailangan ko mag-sorry sa China, are they also going to ask the Chinese embassy or the Ministry of Foreign Affairs ng Chinese government to also issue an apology and for them to take down itong video na talagang binaboy ang buong Pilipinas? I'm really excited kung ang paninindigan nila is to be professional in dealing with the People's Republic of China. Ngayong naglabas ng video na ginawa tayong unggoy na lahat bilang Pilipino, I won't be surprised kung susunod tayo sa standard ni Senator Cayetano at ni Senator Padilla na sabihin nilang too much na to, video ng Pilipino, ginawa tayong unggoy. China should also apologize. So, etong measuring stick na to, dapat gawin din nila, i-apply nila sa China. That's why I'm excited. Sana bukas mag-issue ng statement na ang mga senador na to para humingi ng apology sa Chinese embassy. Okay. Abangan natin. Pero hindi po ganun kataas ang aking expectation. Dahil alam po natin, maraming pwedeng gamitin na dahilan. Ano po yun? Busy kami sa impeachment eh. Pangalawa, iniisa-isa kami sa minority eh. Talagang inuubos kami. Diba? They can come up with so many excuses. Pero who knows, no? Baka naman magmilagro at kondenahin ng mga tsinador itong talagang maliwanag na pambababoy sa ating lahi, sa ating bansa nitong China. Oo, pero as far as you know, wala pa ba silang statement regarding that? Wala pa, sir. Actually, naghihintay nga ako baka mag-Facebook Live si Senator Alan Peter para ikondenahin ang Chinese embassy sa video na ito. Minsan talaga bilog din yung mundo, Rear Admiral J, no? Yung nagsabi sa inyo na mag-vlogger na lang kayo, siya yung naging vlogger. 'Di ba? Facebook live seller nung kasagsagan ng kanyang pagiging Senate President for ilan ba?
2 weeks or 3 weeks? 3 weeks naman yata, ano? Yes, Minsan sir. talaga, may tawag dun eh. Nagsisimula sa letter K, karma. Mm. Pero Sir Christian, dahil din kay Senator Alan Peter, nag-vlog na rin ako, may podcast na ako, na-invite na kita, di ba? Ay, oo, So, yung Just the nagbigay Truth. ng idea. Yes. Siya yung nagbigay Oo. sa akin ng idea na pwede mo pala talaga mag-vlog. Okay. Ito pala, no, I was also wondering kasi nga, I know you have been closely monitoring the Chinese narratives against the Philippines. You're very, very active regarding that. Pero parang medyo, a part of me is a bit surprised given the gravity of this insult, of this mockery coming from China. Parang kayo pa lang yung nadidinig ko, nakikita ko, correct me if I'm wrong, na nag-expose nito at kumukundina. And bakit kaya? So far, sir, ako pala nga, no, ang lakas ng loob, nagbigay ng statement condemning this racist social media post ng Chinese government, no. But I'm hoping na sa mga susunod na araw or sa susunod na oras, we'll be expecting other government officials or other government agencies na magbibigay din ng statement. And siguro, alam mo naman, Sir Christian, no, it takes time. Siguro they are crafting a very strong or formal statement against the Chinese government. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa, Sir Christian. No? Naniniwala pa din ako na among our government officials and national government agencies ay para sa akin, they will not allow this kind of racist social media activity ng China na hindi makundina. Maganda rin siguro yung mga Duterte, no? Baka pwedeng kundinahin din itong pang-iinsulto sa atin bilang bansa at bilang lahi. Ay, teka, saan ba ako nakatara? Sorry, balik ako sa realidad. Akala ko nasa ibang universe ako. Sorry. My apologies for that very stupid and naive question.